Sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, lagi mong tatandaan na ang bawat bagay sa mundo ay may tamang sagot. Ngunit huwag mong kalimutan na ang iyong kakaiba at natatanging paraan ng pagsasaliksik at pagsasalin ng impormasyon ay mas mahalaga kaysa lamang sa tamang sagot. Tandaan mo, ang iyong kakayahan na magdulot ng bagong perspektiba, ang iyong kakayahan na maghatid ng emosyon at kwento ay mga bagay na hindi kayang sukatin ng simpleng tamang sagot. Si Alexander Wang, ang CEO at tagapagtatag ng Scale AI, ay isang halimbawa ng kung paano ang pagtahak sa landas ng pagiging natatangi ay maaaring humantong sa tagumpay. Mula sa paglaki sa isang maliit na bayan sa New Mexico hanggang sa pagtatagumpay sa larangan ng teknolohiya, ipinakita niya kung paano ang kanyang passion at determinasyon ang naging susi sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang kwento ay isang paalala na hindi lamang ang tamang sagot ang nagtatakda ng iyong tagumpay. Ang iyong kakayahan, ang iyong kagustuhan na magpakita ng iyong sariling kakanyahan at kahusayan ang siyang nagbibigay daan sa iyo upang malampasan ang anumang hamon sa harap mo. Sa bawat araw na dumadaan, patuloy mong pagyamanin ang iyong mga kasanayan at huwag matakot na magpakita ng iyong natatanging kakayahan. Huwag kang matakot na lumabas sa iyong comfort zone at sundan ang iyong mga pangarap, kahit na ang iba ay magsabi na imposible ito. Sa huli, ang iyong tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng tamang sagot, kundi higit sa lahat, tungkol ito sa pagtuklas ng iyong sarili at ang pagpapahalaga sa iyong natatanging kontribusyon sa mundo. Kaya't patuloy na magpakatuto, magpatuloy sa pag-aaral, at manatiling tapat sa iyong pangarap. Dahil sa bawat hakbang na iyong gagawin, malapit ka na sa tagumpay. Ipagpatuloy mo lang, kapag alam mo sa matematika, agham, at pisika, at alam mo ang mga larangan na ito, laging may tamang sagot. Mali ka man o tama. At sa totoo lang, iniisip ko na ito ay nagtuturo sa iyo ng ilang mga maling aral. Maalala ko ng mabuti ang ilan sa mga unang leksyon ko sa violin kung saan maaari mong makuha ang lahat ng mga nota ng tama, ngunit iyon ay hindi talaga ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung paano mo mailalarawan ang mga nota, ang emosyon, at ang kwento na sinubukan ng orihinal na kompositor na iparating. At sa tingin ko, iyon ay isang napakalakas na aral sapagkat sa tingin ko, alam mo, isa sa mga bagay na natutunan ng marami sa atin sa paglipas ng panahon ay na madalas ito ay hindi tungkol sa isang bagay na klinikal na tama o eksakto, kundi tungkol ito kung paano ito nagpaparamdam sa mga tao. At sa tingin ko, talaga namang totoo ito sa teknolohiya, at talaga namang totoo ito sa lahat ng bagay na sinusubukan nating itayo. Ang pangalan ko ay Alexander Wang, ako ang CEO at tagapagtatag ng Scale AI. Ang Scale AI ay ang infrastruktura ng data para sa AI upang mapatakbo ang pinakamahusay na mga ambisyosong proyekto ng AI sa mundo. Gusto ng bawat organisasyon na ipatupad ang AI, ngunit madalas, ang pinakamalaking hadlang sa kanilang daan ay ang kakayahan na lumikha ng tunay na mataas na kalidad na data at mga dataset upang mapatakbo ang AI na ito sa malakas. Sa tingin namin ang data ay ang pangunahing problema sa pagbuo ng mahusay na AI, samantalang maraming iba pang mga kumpanya ang nakikita ito bilang isang aliado, at iyon talaga ay humahadlang sa AI na magkaroon ng lawak ng mga resulta na kaya nitong magkaroon. Nag-raise kami ng higit sa $600 milyong hanggang sa ngayon, at nagtatrabaho kami kung saan-saan mula sa mga pinakamalaking tagagawa ng mga sasakyan sa mundo tulad ng Toyota at General Motors hanggang sa kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos hanggang sa ilan sa mga pinakamalalaking negosyo sa mundo tulad ng Microsoft, Square, at PayPal, at ilan sa mga pangunahing mga organisasyon sa pananaliksik ng AI tulad ng OpenAI. Kapag natutunan mo kung paano mag-program para sa unang pagkakataon, medyo nakakagulat. Ngunit sa totoo lang, karaniwan kang nagsasabi sa computer na gawin ang mga napakasimpleng bagay. Ang sining ng pag-program tradisyonal ay ang sining ng pagbibigay sa mga computer ng napakamaliwanag at puting mga tagubilin, napakasimpleng mga tagubilin na maaaring sundan ng sinuman. At isa sa mga kagandahan ng AI ay na mayroon ka talagang kakayahan na mag-program ng mga computer na may paghatol at may pagsasaliksik at may uri ng naisip na pangunawa sa mundo. At gayon mo maaaring magkaroon ng isang sistema ng AI ng pagsusuri sa isang larawan at sabihin sa iyo kung ano ang nasa larawan o pakinggan ang isang pirasong audio at unawaan kung ano ang sinasabi. At ito ay isang uri ng hindi maipagkakailang pinapayagan para sa kung ano ang mga computer ang maaaring gawin o ang kapangyarihan ng pagko-compile. At sa pangkalahatan,
sa tingin ko ay nakita na natin sa paglipas ng maraming dekada kung ano ang kapangyarihan ng mga computer at ng pagkukumpayat at mga cellphone at lahat ng mga bagay na iyon sa tao. At sa tingin ko, ang AI at machine learning ay may napakalaking pagkakataon na gawin ang pareho. Pareho ang mga magulang ko ay mga pisika, at lumaki ako sa maliit na bayan sa New Mexico na tinatawag na Los Alamos, New Mexico, kung saan mayroong isang pambansang laboratorio, at marami sa mga taong lumaki ako ay may mga magulang na mga siyentipiko sa ilang uri. Ito ay isang uri ng napaka-special na lugar, at ang aking ina mula sa napakabatang edad ay tinuruan ako tungkol sa matematika at pisika at siyensya, at tinuruan niya ako ng napakagaling. Ako ay talagang hindi makapaghintay bilang isang bata, tingin ko ay palagi akong gustong matuto ng higit pa o palagi akong gustong gumawa ng higit pa, palagi akong gustong magtagumpay ng higit pa. Kaya naman iniwan ko ang high school matapos ang aking junior year ng high school at pagkatapos ay lumipat sa Silicon Valley upang magtrabaho bilang isang inhinyero sa software. Natutunan ko ng marami tungkol sa pagbuo ng mga produkto, tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng maging nakatuon sa mga metro at sa mga datos at kung ano ang ibig sabihin ng pagbuo ng mahusay na software. At doon ko na-inspire ang AI, parang nakita ko ito sa aking araw-araw na gawain. Parang ang ganda ng AI. At bumalik ako sa MIT, at pagkatapos ng mga isang taon sa MIT, ako'y nag-drop out upang magsimula ng Scale. Mayroon kaming higit sa 500 na mga tao ngayon, kaya't medyo kahendek-hendek na panuurin. Alam mo, kung ano ang orihinal na nagsimula bilang ilang mga tao sa isang basement ng aming mamumuhunan hanggang sa kung ano ito ay naging. Saan nagsimula kami ay sa mga autonomous na sasakyan at self-driving, at sa tingin ko ito ay isa sa mga unang tunay na mga halimbawa at aplikasyon ng AI na sa tingin ko ay nakakuha ng imahinasyon ng mundo. Alam mo kung paano kung magkaroon tayo ng walang hanggang, madaling, eco-friendly na transportasyon saan man sa mundo sa pamamagitan ng mga autonomous na sasakyan. Isa sa mga halimbawa na talagang pinaka-excite namin ay sa pangangalaga sa kalusugan. Sa pangangalaga sa kalusugan, mayroong isang malaking hadlang sa bilang ng mga doktor, mga nakatrain na doktor sa buong mundo, at mayroong hindi inaasahang potensyal para sa AI at machine learning upang talagang suriin ang maraming mga kaso sa automatiko bago kailanganin ang pag-escalate sa isang doktor, kaya maaari namang maglaan ang mga doktor ng kanilang oras sa mga kaso na may mga anomalya o erratic na data o anuman. Kaya naman sa Scale, sa katunayan ay gumawa kami ng pananaliksik sa MIT sa paggamit ng AI at machine learning upang suriin ang mga datos ng dermatology at mga larawan ng dermatology upang makita kung paano talaga maisa-automate ng AI ang prosesong iyon at pagkatapos ay unblock ang uri ng bottleneck ng doktor. Isa pang halimbawa na talagang passionate ako ay ang paggamit ng AI upang matulungan na malutas ang ilan sa mga pinakamalalaking mga problema sa geopolitika at gumawa ng trabaho sa mga pamahalaan upang magkaroon ng kakayahang magbigay ng teknolohiya upang makatulong sa ilan sa mga napakahirap at magulo na mga sitwasyon. Sa digmaan sa Russia at Ukraine, kami sa Scale ay talagang gumamit ng teknolohiya upang maunawaan ang mga larawan sa satellite ng mga pangunahing lungsod ng Ukraine, Kharkiv, Kyiv, at Dnipro, upang malaman kung ano ang dami ng pinsala sa mga pangunahing bahagi ng mga lungsod na ito. At kaya naman kami ay nag-analisa gamit ang machine learning pati na rin ang mga larawan sa satellite at natukoy lahat ng mga uri ng istruktura sa mga lungsod na ito kung saan mayroong makabuluhang pinsala na hindi na-address o na-capture ng mga pagsisikap sa humanitarian. Kaya naman ako ay sobrang excited sa aming trabaho doon at talagang pinapayagan ang uri ng mga pagsisikap sa humanitarian. Pinapayagan kami na mag-respond sa ilan sa mga pinakamahigpit at pinakamahihirap na problema sa mundo. Sa mundo ng AI, mayroon, sa tingin ko, maraming mga taong matalino ngunit nakatuon, alam mo, hanggang sa malayo sa hinaharap na halos hindi makatutulong. Alam mo, maraming mga tao ang nakatuon sa kung ano ang mangyayari kapag mayroon na tayong AGI o kung ano ang mangyayari 2 o 3 dekada mula ngayon. At sa tingin ko, hindi sapat ang mga taong talagang nakatuon sa kung ano ang mga problema na mayroon tayo ngayon at kung paano natin magagamit ang artificial intelligence at machine learning upang talagang baguhin ang laro ngayon. At kaya naman sa tingin ko ang susunod para sa amin ay maging mga tao, ilan sa mga tao sana sa mundo na nakatuon sa kung paano natin malulutas ang ilan sa mga pinakamalalaking mga problema ngayon tungkol sa klima, tungkol sa agrikultura, tungkol sa geopolitika,
tungkol sa medisina, at talagang simulan ang paggawa ng epekto. Alam mo, ngayon,